Hello everyone! Welcome sa ating pancake tutorial videos kung saan pag-usapan natin ang POS. Last time is na tackle natin kung paano mag-add ng Facebook page sa POS at paano mag-add ng users. Ngayon naman pag-usapan natin ang mga feature sa loob ng POS. Dito sa overview at sa baba makikita mo po yung order source. Matatrack mo na po kung anong page ang may pinakamaraming sales. Okay, dito po sa setting and couriers makikita mo po yung mga partnered couriers ni Pancake. Partner natin si GNT, si Flash Express, at din si Ninja Van. Makapag-add account po kayo kapag VIP, may VIP code kayo sa courier. Sa setting ulit at dito sa sales channel, ito po lahat ng mga platform na pwede nating i-connect kang POS. So si Shopee, Lazada, TikTok Shop, WooCommerce, Tiki, and Shopify. Okay, kapag makunik mo po yung platform, dito po sa product, magkakaroon po dito ng product sync. Para yung mga product sa TikTok ninyo ay masisync dito sa POS. Click mo lang po yung product sync dito na lalabas. Okay. So sa setting ulit, meron tayong payment method. Kung gusto nyo po mag-collect ng payment sa inyong client, pwede send it po yung gamitin ninyo. Third party tools po send it. You only need to do is create an account. Then, tutulungan namin kayo kung paano ito integrate kang Pancake. So, kung ayaw nyo nang i-wallet, may bank account naman tayo. Yan. Madaming bank na pwede nating i-connect kang POS. So, yun. Aside sa payment method, kapag na connect mo na po yung courier sa POS, pwede na po nating ma-automate yung delivery update. Dito yan. So si POS na po ang bahala kung na mag-send ng message sa client niyo or customer niyo kung yung order has been successfully delivered or order has been shipped to the destination. Pwede din po tayo makapag-add ng other status. For example, delivery is failed or the delivery is delayed. Let's sa setting ulit. Nandito yung mga warehouse na pwede nating i-add. So, isi-set up natin to sa susunod na video. Dito sa warehouse, pwede po tayo makapag-add ng maraming warehouse kung marami kayong branches. Okay, also dito sa POS at sa setting, nandito yung print templates kung gusto nyo po mamimili ng anong waybill yung maprentahan sa data. So ito po yung naka-default, ganyan pa siya. But pwede po kayo mamili ng GNT. Yan. Lazada. At saka Shopee pwede din. Ninja Van. Okay. So sa setting din po ng POS, makikita mo po yung conversion event or Facebook event. So ayan, every time mag-process kayo ng order sa loob ng POS, it will
automatically reflect to your ads manager as a initiated checkout or purchase. Dito natin yan i-set up. So, add customize. Para in the long run po, gaganda at